Hello po mga katambay. Muli po, ito po si Kamanong, inyong lingkod sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayong konting kukomentuhan po muli mga katambay. At bago po yon, thank you po sa naagusto po ng ating napakalita channel sa YouTube at TikTok. Ito po mga katambay, umpisahan po natin yung ating kukomentuhan about po sa mga foreign travel po. Ito po na binalita po ito noong nakaraang araw po mga katambay at pinagmamalaki na po ng ating pamahalaan lalo po ng mga kongresista po natin sa Kamara. Nagmamalaki po o pinagmamalaki po ang nakuha po daw sa mga biyahe, ng mga nakaraang biyahe po ng Pangulo na umaabot po ng 1.7 trillion pesos po ang kanila pong nakuhang mga mag-ninegosyo sa ating bansa, yung mga foreign na tinatawag po mga katambay. Ito po, painggan po natin na mga katambay ang balita at ang ilang mga kongresista ng ating bansa na talagang very proud po sila sa nangyayari po at sa mga pagbiyahe ng Pangulo na sulit daw po at napakalaki ng pakinabang nating mga Pilipino. Ito po, umpisahan po natin mga katambay. Naniniwala ang ilang kongresista na ang 1.7 trillion pesos na halaga ng pamumuhunan sa Pilipinas noong nakalipas na taon ay nagpapatunay ng mas mainam na business confidence sa bansa. Sapat na nila ito upang patahimikin ang mga kritiko sa pagbiyahe sa labas ng bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa nila, makasaysayan ng imbitasyon sa Pilipinas sa trilateral meeting kasama ang Estados Unidos at Japan. Gayun din ang World Economic Forum sa Davos, Switzerland. So that really goes to show how much of an economic superstar the Philippines is becoming in the international community. All of the big businessmen, all the heads of state want to have like one-on-one meetings with our president, with our speaker. So that's how well respected we're becoming. Nandito pa lang tayo sa first 2 years ng ating administration, and I strongly believe that in the next few years we will continue to reap more of these benefits from all these foreign trips and pledges from all our investors, foreign investors. Siguro isang paraan ito ng presidente para ipamuka sa kanyang mga bashers na ito ang produkto ng kanyang pagbabiyahe. At hindi lang ito simpleng pagpapahinga at nagtatrabaho talaga ang ating pamahalaan. Ayon kay PBBM, nasa 1.7 trillion pesos na halaga ng investments ang inaprubahan ng investment promotion agencies noong 2023 at inaasahang nagbunga ng 108,000 na mga trabaho. Yan po mga katambay, narinig naman po natin yung balita po ng media at ng Kamara. Nakita naman po natin mga congressman, mga katambay, talagang very proud po sila. Talagang napakalaki po ng pagbubunga at hindi po nasayang at hindi po namamasyal ang ating Pangulo, mga katambay. Hindi po. Talagang trabaho po siya, trabaho. Puspusan ang pagtatrabaho, lalo po pagka nasa labas ng bansa, yung mga foreign, yung mga pag-uusap niya po sa mga bansa, lalo sa mga business sector po ng mga bansa na pinupuntahan niya. Katulad po ng nabanggit, Switzerland, yun ba? Amerika, at marami pa, mga Australia na yan, di ba? At sa bandang Germany, at marami pang iba mga katambay. Kaya po, tayo po ang maikinabang ayon po dito sa mga kongresista na nagpahayag po di sa Kamara noong nakarang araw. Tayo po, dapat po maging proud po tayo mga katambay, maging proud po tayo sa nangyayari po sa ating bansa, lalo sa ating administrasyon. At ito po talagang patama po ito. Patama po ito mga katambay sa mga basher na walang kabilib-bilib po sa ating administrasyon at sa ating Pangulo mga katambay. Kasi po talagang itong pong pera na nabanggit mga katambay, hindi basta-basta pera po ito. Ito po ay sobra. At isang damukal na salapi po ito, mga katambay. Dahil yung nabanggit po na 1.7 billion o trillion, mga katambay. Trillion. Hindi pa nakikita ni Kamanong yung mga katambay. Hindi pa nakakita ng 1 billion si Kamanong. At hindi pa rin nakakita ng 1 milyon si Kamanong. Ganun po. Gano'ng karami ito, mga katambay.
At ipinagmalaki na rin po ng ating administrasyon yung trabaho na maibibigay nito, na kung ito po ay darating na, libo-libo po ang mabibigay na trabaho po nito sa mga kababayan natin, mga tambay. At syempre, magbabangon po ito sa ekonomiya natin. Kaya po tayo po, mga Pilipino, abay, wag na po natin ibabas ayon po rito sa mga kongresista natin. Wag na po tayo magbabas dahil patama na po ito. Dahil yung mga basher po ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon, nagkakamali kayong lahat. Di po ba mga tambay? Nagkakamali silang lahat. Dahil ito po, yung mga ginagawang biyahe ng ating Pangulo. Talagang sulit na sulit. Yung ginagastos po ng Pangulo na budget po sa travel fund na bilyon, sulit po yan. Sulit. Dahil nakikita naman po natin yung pahayag ng mga kongresista, yung mga numero. Di po ba? Ang lalaki ng numero, mga katambay. Ang lalaki. Kaya, abangan po natin yan, mga katambay. Abangan po natin yan. Kasi po yan, napakalaking tulong po sa mga Pilipino niyan, mga katambay. Opo, napakalaki. Kaya po, sa nakikita ni Kamanong, hindi na magkakaproblema mga Pilipino, lalo sa trabaho. Kahit nagmamahala ng bilihin sa ating bansa, walang problema na yan. Pagka pumasok na po ito, yung pinagmamalaki po ng mga kongresista natin na 1.7 trillion o billion, i-correct natin, trillion pala mga katambay. Ito po, hindi pala billion, mali pala si Kamanong mga katambay. Ikinokorek ko, trillion mga katambay. Ganun po kalaki, trillion mga katambay. Kaya po, kahit po sobrang taas po ng bilihin natin, kuryente, tubig, at marami pang iba, pamasahe, at kung ano-ano pa, wala nang problema tayo mga katambay. Dahil papasukin na tayo ng trillion mga katambay, 1.7 trillion, at napakaraming trabaho mga katambay. Kaya kahit itaas pa nila, isagad nila ang mga presyo ng bilihin, wala na tayong problema mga katambay. Wala na tayong problema. Lagi na lang po tayong makikinig sa report po ng mga kongresista natin, mga katambay. Yan na lang po ang gagawin natin. Makinig po tayo na makinig sa mga report nila. Para po talagang aabangan natin, mga katambay. Para hindi na po tayo mamumblema sa pera at sa trabaho, mga katambay. Opo. Kaya tututok po tayo sa mga report po ng ating mga kongresista, mga katambay. O na kailangan nakadilat ang ating mata pagka tayo po yung nakikinig at nanonood sa kanila, mga tambay. Kasi pagka sila ating laging pinakikinggan, napakadali ng buhay, mga katambay. Napakadali. Napakadali po ng buhay sa ating mga kongresista. Parang wala pong mangyayaring paghihirap sa ating bansa. Kaya kailangan po, lagi po tayo nakatutok sa mga kongresista natin, mga tambay. Dahil talagang ibabangon po nila. Dahil 2 taon pa lang po yan, mga tambay. Opo, 2 taon pa lang po. Kaya yung mga basher po, delikado kayo. 2 taon pa lang, pero trillion na po ang nakukuha po ng ating Pangulo, lalo po sa mga travel, mga katambay. Kaya po si Kamanong talagang very excited na po doon po sa sinasabing 1.7 trillion, mga katambay. At yung trabaho po, iintayin po yan. Iintayin po natin yan, mga katambay. Ayon po sa mga congressman, mga katambay. Opo. Kaya talagang si Kamanong, very proud po. Dahil 2 taon pa lang ang ating Pangulo sa ating bansa. Talagang isang damukal na trabaho na ang naghihintay po sa atin at isang damukal na investor at mag-i-invest. Talagang trillion po, mga katambay. Kaya po ang Pilipinas po talaga, sa nakikita ni Kamanong, hindi matatapos ang 6 na taon ng ating Pangulo. Talagang nasa world class na po talaga. Kung talagang ito po mga sinasabi ng mga congressman natin, talagang totoong-totoo na po talaga ito. Opo, hindi na po tayo maghihirap at talagang marami na po tayong pagiging pambili ng, droga. Hindi. Pagkain, hindi po droga. Hindi po. Pagkain po, mga katambay. Kaya okay na okay po yan. Sabi nga ng matatanda, hindi pa pisa itlog. Binibilang mo na yung sisiw. Hintayin mo munang mapisa. Saka mo ngayon bilangin at ipagmalaki. Di ba, mga katambay? Yan lang po, mga katambay, ang ating maiksing video
dito po sa mga pahayag at very proud po na ating mga mambabatas, lalo ng ating mga congressman at ng ating Pangulo na talagang isang damukal po ang inaasahan po ng ating bansa, ng ating bayan, ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, na papasok daw di umano dito sa ating bansa na trilyon-trilyon at napakaraming trabaho po mga katambay. Aasahan po natin yan dahil alam naman po natin, ang mga mambabatas natin, ang mga congressman natin, ay never po nagsisinungaling yan. Yan po talaga ay tapat sa bayan. Lahat po ng bumubukas po sa mga bibig po ng ating congressman, totoo po yan, nagkakatotoo po yan dahil po sila ay malilinis. Wala pong itinatago ang ating mga congressman sa mga Pilipino. Tapat po sila, 100%. Ang budget na binibigay ng mga Pilipino sa kanila ay nahahawakan nila ng talagang tamang-tama. Puro trabaho, proyekto po talaga ang binibigay ng mga congressman sa atin. Yan po nabalitaan po natin kay Pangulong Duterte yan. At kay Sasot Rogandos, talagang mahigpit po. Talagang sigurado po. At talagang magtitiwala po tayo sa mga mambabatas natin mga katambay. Kaya po talagang secured po ang pondo natin taon-taon sa mga kongresista natin. Kasama na rin ang mga senador. Kaya po talagang proud po dapat tayo maging Pilipino. Lalo po ngayon, sa termino po ng ating Pangulong Marcos, maging proud po tayo. Yan po ang bagong Pilipinas, mga katambay. Bagong-bago po talaga yan. Talagang ito na po, sagad na mga katambay. Sagad na ang pagbabago ng ating bansa. Opo. Muli po, si Kamanong po, na maghihintay po dito po sa sagad na pagbabago ng ating bansa at isang damukal na kayamanan at salapi ang magpapasok sa ating kabangyaman at magiging trabaho. Hihintayin po ni Kamanong po yan, mga katabay. Muli po, si Kamanong po muli. Nagpapasalamat po sa ating napakaliit na channel na nakakagusto po. Thank you po ang ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ingatan nawa po mga katambay. At muli po, si Kamanong po, nag-imam pong tis-tis lang mga katambay. Nandito na ang bagong Pilipinas. Tis-tis lang. Makakabango na ang ating bansa. Bye-bye! Paalam!